Wali ng Panginoon, uh, muli ako'y bumalik sa inyong harapan. Siguro report lang ang sabihin ko na yun yung lugar natin sa Santa Maria ay sa mga ilang linggo pa o isang buwan pa siguro matatapos na yung daan. Siguro sa susunod na lang ipapakita ko na lang yung video o pictures kasi hindi pa tapos, kaya patapusin na lang. Kaya ang alam ko doon, pinapaganda yung lugar na yun. Kaya tayo na taga Main Church Santa Maria ay may nagkaroon ako ng adhikain din na pagandahin din yung lugar natin. Nag-usap kami ni Brother Muti, baka magkaroon ng mga landscape. Tinuturo yung kaninong malaking bahay yun. Ay, sila Sister Vicky. Kaya siguro, kung mag-design si Brother Muti ng mga landscape at yung daan, kaya ang mangyari dyan, pati yung mga visitor, magagandaan sila sa lugar natin. Kaya ang gagawin ko siguro, kung magpapapicture, may bayad na. Hindi, sayang din naman eh. Malaki ang gastos, Pastor, malaki ang gastos na doon. Hindi nyo lang alam, hindi ko na sasabihin. Kaya, kasi may mga disita na mga Tagalungboy, mga bikers. Nakikita nila, ganda naman ng kanya, mga ginagawa nila dyan, Kaya, kung picture, may bayad na, sigurado yun. Ito talaga ako naman. Gusto nyo magpapicture sa mga dyan, may bayad. Diba, mga kapatid? Kaya, ang purpose ng alam ni Pastor ng Sidar ay pagandahin yung lugar. Kasi nga yung mga bisita, narinig ko din, yun na yung sentro ng kagandahan, beautification ng Umingan. Na marami nang namamangha sa lugar na yun na gumaganda talaga mga kapatid. Hindi lang yung mismo doon. Kaya kina-challenge din ni Pastor Efren yung mga bawat, kasi doon taga mga Mindoro, di ba? Mga taga Palawan, taga 55, taga 23, mga Munyos yan, mga yan. Kaya, ako naman, sinisikap natin, mga kapatid, na yung main church, yung mother church na mabigyan din ng kaunting na kaya ito, taga Santa Maria, yung gaganda rin yung mga lugar. Pero, yun naman ang gusto ng Diyos, mga kapatid, na maging malinis, na pati mga plastic, bawal talaga magkalat. Kaya sinisikap namin talaga na linisin lahat kung ano man yung mga kapatid. Kaya itong foundation, kung may makapasyal, makapunta tayo lahat doon, diretso kayo doon. Sisiguraduhin kung tapos na yung daan natin. Puri ng Panginoon, isang magandang umaga muli. Praise God. Connection sa report ng Sidar ay talagang kilala na siya sa buong Umingan. Kasi nga, noong mga nakaraang linggo nga, lahat ng kapitan sa bawat barangay ng Umingan nagkaroon ng exhibition game sa barangay captain ng Umingan versus pastor ng Sidar. Mga pastor, kasi kasama si Brother Joseph. At tinatawag yan doon, Pastor Ugoy. Pastor na siya. Dahil sa pangyayaring yun. Kasi versus pastor. Yan po rin ang Panginoon, naging matagumpay. Kilala na siya. At naghahanap na natalo kami. Ilang puntos lang. Lamang-lamang lumuna eh. Anong fourth quarter, lumamang sila. Pero magandang resulta. Naghahanap sila ng rematch. Tayong natalo pero sila yung naghahanap ng rematch. Dapat tayo makiki-rematch. Pero gusto pa nila makipag-uno ulit. Magkaroon ng rematch game na. Baka daw mamaya or sa Martes. Nagandahan sila sa lugar. At po rin ang Panginoon, nagiging hayag na siya. Kasi nga, yung sinasabi nga nila na naging
naging, tawag dito, naging magandang halimbawa nga daw yung lugar na yun, yung iba, yung Sidar, para sa komunidad ng buong Umingan. Pinagmamalaki nila. Ang bilis ng development sa pagkakaisa ng mga kapatid at ng komunidad ng Sidar. Amen. At ganoon din, nawiwin na natin yung mga kabarangay doon sa Tibag na hindi ka pa lang palataya, nagkakaroon na tayo ng sa kanila, komunikasyon. At sunod-sunod sila kung anong sinasabi ni Pastor Phil. Sunod-sunod na sila. Kaya puri ng Panginoon, ganun na yung bunga ng mga bagay na ginagawa natin sa mga lugar na yun. At yun nga, tuloy-tuloy natin yung pag-aalaga kasi almost 3 hectares na yung nataniman doon sa 10 na kamuting kahoy. Inaalagaan ngayon ng pagdadamo para hindi matagunan ng ganyang kamuting kahoy hanggang sa magtuloy siya. Baka-recover naman na. Hindi naman lahat. Siguro 2 hektarya ay makaka... So sabi niya, itong ano na to ay paghahanda. Ngayon, kung abutan siya ng pagtanda at hindi pa dumarating yung gera, sabi niya, ibebenta natin at magtatanim tayo ulit. At may mga binhing tatanim, yung mga lupa na walang tanim, tataniman ulit ng kamuting kahoy. So gano'n lang kaisipan ng mga manggagawa doon. Tapos kung sakaling mangyari yung inaasahan natin, hinihintay natin, di mag-iwan sa lilat, tayo may makakain. Amen. Gano'n ang kagandahan sa lugar na yun. At isa pa, nung nakaraang Lunes ba? Martes nga, ay although nagsisimula na yung Swine Project, ay nagkaroon ng groundbreaking ceremony noong Martes para doon sa 10 million swine project na ibinigay ng Department of Agriculture in partnership with the saan ba to? Thailand, parang company ng Thailand para ipurso yung project na yon. 10 million worth na swine project sinimulan na. So after 120 days inauguration naman. Doon na magsisimula mag-ooperate yung swine project. Kaya mayroon na tayong property. Amen. At yun ay pinagkaloob sa atin ng gobyerno, ng DA, at yung partnership na isang company sa Thailand para sila yung magbibigay ng biig, sila yung magbibigay, magsusupport ng pagkain, lahat, pati yung magtatrabaho doon ng mga kapatiran, sila ang magpapasahod. Amen. At kung dumating yung panahon, sila rin ang bibili. Kaya sabi nila ay magandang proyekto, yung business partnership yung in-offer nila. Kaya puri ng Panginoon. Kaya kung baka gusto nyo mag-invest pa, alam ko naghahanap pa yan na sila. Hindi ko lang alam. Si Mrs. ang nakakalam. Kaya puri ng Panginoon, mangyayari na. At pinuntahan namin yung lugar doon. Maganda naman, paanan ng bundok. Pero puri ng Diyos. Walang kuryente pa rin. Pero mag-provide sila solar powered ang mga equipment na gagamitin doon. Puri ng Panginoon. Ganon, madidevelop yung lugar na yun. Kaya nagmahal na yung mga lupa doon na naman. Dahil gumawa sila ng panibagong daan papunta doon. From Main, doon sa Manchester, papuntang Tem. Tapos papunta doon sa 1.5 ni Pastor Efren, na kanan, hanggang doon sa site. Puri ng Panginoon. Kaya, yun na, mangyayari na. Magkakaroon na ng
trabaho, yung ibang mga kapatid doon, yung willing na mag-undergo ng training at mag-asikaso doon sa may swine project na yun. Maselan yung mag-asikaso ng mga project na yun. Kailangan yung balot, talagang balot na balot. Meron nga tayo kasi yung swine flu. Ano ba tawag doon? Kaya, gano'n. Puri lang Panginoon. Meron pa akong gustong sabihin na nawala sa isip ko. Nawala. Balikan ko na lang. Yun pa, isa pa nga, meron tayong foundation celebration. February 9. Punta tayo doon, natin doon. Amen. February 9, kita-kita tayo. Celebration po ng foundation doon. And they're preparing para sa celebration yun. Yun nga, sabi ko ng mga nakaraan, arena natin, kapistahan natin yun. Kapistahan natin at makikiselebrate tayo sa buong katawan ni Cristo. Amen. Sa buong iglesia. Celebrate tayo doon ng foundation day. Kaya ang church nga, ang bawat lugar nga, di ba, ang bawat bayan may mga kapistahan sila. May foundation celebration at mayroon din silang kapistahan sa kanilang patron. Patron. Sa atin, ang celebration foundation natin within February 6 at ang celebration naman natin for parang patron kumbaga sa Katoliko, sa atin naman Pentecost. Amen. So at nai-share ko na rin sa inyo dati, ang Israel mayroong 7 kapistahan na ginaganap. Amen. Tayo magkaroon din tayo ng 7 sana. Amen. Yun na lang muna ang pinupurso natin, foundation, Pentecost, convention. Amen. Thanksgiving, kung ipagpapatuloy pa nila. Amen. At yung Lord's Evening Meal. Kung sakali. Puri ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa mga biyayang ito na tumadaloy. Amen. Sa lugar na yun. Kaya salamat sa Panginoon. Puri ng Diyos. Kaya sa mga magpapahayag pa ng patutuo,